Saan niyo po ninakaw ang unipormeng iyan? Ang tanong ng pulis militar ay parang talim ng kutsilyo. Matalas at walang pakundangan. Ngunit ang babaeng kaharap niya ay hindi man lang kumurap. Mahinahon siyang sumagot. Na may bigat sa bawat salita. Hindi ito ninakaw. Akin ito. Sa mismong sandaling iyon, isang major ang humahangos na tumakbo papalapit. Huminto sa harap niya. At sumaludo ng buong higpit ayon sa regulasyon. Ma'am. Lieutenant General. Ang mga sundalo sa paligid ay natigilan. Parang mga estatuang binuhusan ng semento. Nagkatinginan. Na may mga mukhang hindi makapaniwala. Babae. Na General. Seryoso ba to? Ang bulong ng isang opisyal ay puno ng pag-aalinlangan at paghamak. Ang uniforme ay responsibilidad. Hindi kapangyarihan. Ang sigaw ng babae ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Matigas at hindi matitinag. Pagkatapos noon, inilatag niya ang isang folder na puno ng mga nakakagulat na ebidensya ng katiwalian. At ang major ay napaluhod. Biktima lang kami ng sistema, pakiusap niya. Ngunit buong diin na ipinahayag ng general. Hindi. Tinalikuran niyo ang inyong sinumpaang tungkulin. Sunod-sunod ang mga pangyayaring hindi inaasahan na nagpabago sa lahat. At sa huli, ang larawan ng mga sundalong tumatayo mula sa kanilang pagkadapa. Na may mga luha ng bagong pag-asa sa kanilang mga mata. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kampong ito? At bakit ang isang babaeng tila ordinaryo ay biglang lumitaw na may 3 bituin ng isang lieutenant general sa kanyang balikat? Dito magsisimula ang kwento. Tag-araw ng taong 1978. Sa isang liblib na outpost sa Mindanao na tinatawag na Outpost Sierra. Malapit sa pampang ng Ilog Pulangi. Ang hapong iyon ay tulad lang ng daan-daang hapon na nagdaan, mabagal, mainit at nakakabagot. Sa labas ng bantayan, paminsan-minsan ay may ilang mga lokal na residente na dumadaan. At mula sa kabilang pampang ng ilog, ang halakhak ng mga bata ay tinatangay ng hangin, isang paalala ng buhay na malayo sa kanilang kinalalagyan. Ang lugar na ito, sa teorya, ay isang mahalagang checkpoint sa isang rehiyon na may kasaysayan ng kaguluhan. Pero sa katotohanan, mas nanginibabaw ang katahimikan kaysa sa tensyon. Sa loob ng guardhouse, ang mga sundalo ay abala sa kanilang pang-araw-araw na ritual ng paghihintay. Si Private Reyes, ang pinakabata sa kanila, ay paulit-ulit na humihikab habang nakatingin sa kanyang binocular. Pinagmamasdan ang walang katapusang linya ng mga puno sa kabilang ilog. Si Private Santos naman ay sinusubukang patayin ang oras sa pakikinig sa mga lumang kanta mula sa kanyang maliit na radyo na de baterya. At si Corporal David, na nakaupo sa lilim sa tabi ng outpost, ay dahan-dahang humihitit ng sigarilyo. Ang isip ay lumilipad pabalik sa kanyang pamilya sa Luzon. Hoy, Reyes, may kakaiba bang nangyayari dyan? Tanong ni Santos, hindi na matiis ang katahimikan. Wala, tol, pareho lang ng dati, sagot ni Reyes na hindi inaalis ang tingin sa binocular. Mga allen na naglalakad. Mga bata na naglalaro. Mga kalabaw na naliligo. Si David, matapos magbuga ng makapal na usok, ay nagsalita. Hindi ko na maintindihan kung ano pa ang binabantayan natin dito. Ilang taon na ring medyo payapa. Pero heto pa rin tayo. Ang ganitong usapan ay paulit-ulit na lang araw-araw. Para sa mga sundalo, ang kanilang misyon dito ay parang isang walang katapusang sentensya ng pagkabagot. Ang kanilang mga opisyal ay hindi rin gaanong naiba. Ang kanilang company commander, si Captain Mercado, ay madalas nasa kanyang air-conditioned na opisina. Abala sa mga papeles o paggawa ng mga ulat para sa itaas. Ang mga platoon leader naman ay dumadaan lang para mag-inspeksyon. Isang formalidad na walang tunay na kahulugan. Bandang 2:00 ng hapon, isang babae ang lumitaw sa daan ng lupa sa tabi ng ilog. Sa tansya nila, nasa mga 50 taong gulang na siya. Mukhang isang ordinaryong ginang. Ang buhok niya ay maayos na nakapusod, simple ang kanyang pananamit at mabagal ang kanyang paglakad. Ngunit may isang bagay na kakaiba, isang bagay na hindi tugma sa buong larawan. Iyon ang damit na kanyang suot. Si Reyes, na kanina pa nakatutok sa binocular, ay biglang napaupo ng tuwid. Teka, mga tol.
Ang word nito. Ano yan? Tanong ni Santos na walang gana. May isang allen na papalapit. Nakauniporme ng sundalo. Ano? Agad na tinapakan ni David ang kanyang sigarilyo. Tumayo. At inagaw ang binocular kay Reyes. Nga. Tutu. Isang babae. Nakauniporme. At papunta siya rito. Nagsimulang magbulungan ang mga sundalo. Ang pagsusuot ng uniporme ng militar ng isang sibilyan ay labag sa batas. At dahil malapit sila sa isang pasilidad ng militar, ang sitwasyon ay mas nagiging sensitibo. Ang babae, na ang pangalan pala ay Elena de la Cruz, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa outpost. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang kanyang mukha ay kalmado. Pero sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang bagay na hindi nila mabasa. Isang bagay na matigas na parang bakal na dumaan sa apoy ng maraming beses. Nagkatinginan ang mga sundalo. Hindi alam ang gagawin. Ito ang unang beses na nakaharap sila sa ganitong sitwasyon. Karaniwan kung sundalo ang papalapit makikilala nila ito sa ranggo. Ngunit sa layong iyon, hindi malinaw kung ano ang ranggo ng babae. I-report na ba natin sa platoon leader, corporal, alanganing tanong ni Reyes. Kailangan siguro, sagot ni David. Hindi natin sakop to. Kinuha ni David ang radyo at iniulat ang sitwasyon sa kanilang platoon leader. Hindi nagtagal. Humahangos na dumating ang kanilang tenyente. Matapos niyang kumpirmahin ang sitwasyon gamit ang binocular. Ang mukha niya ay naging seryoso. Sino man? Yan. Kailangan nating suriin ang kanyang mga papeles ng maayos pero magalang. Maging handa kayo sa anumang posibilidad. Habang papalapit si General de la Cruz sa outpost, mas nagiging malinaw ang kanyang anyo. Ang suot niya ay tiyak na uniforme ng militar. At hindi basta-basta uniforme. Mukha itong isang ceremonial uniform na para sa mataas na opisyal. Pero ang kanyang ranggo ay mahirap pa ring matukoy. Pinanood siya ng mga sundalo ng may halong kaba at pagtataka. Naramdaman nila ang isang kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Mukha siyang ordinaryong babae. Pero ang kanyang tindig, ang kanyang paglakad, ay sumisigaw ng disiplina ng isang tunay na sundalo. Na parang ginugol niya ang buong buhay niya sa serbisyo. Pagdating niya sa harap ng outpost, huminto si General de la Cruz sandali. At inilibot ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay matalas. Na parang kayang tumagos sa anumang bagay. Naramdaman ng mga sundalo ang isang hindi maipaliwanag na bigat ng tamaan sila ng kanyang tingin. Sa sandaling iyon, isang sergeant ng military police ang humarang sa kanyang daan. Ang sitwasyon ay tila malapit ng sumabog. Ang isang payapang araw sa outpost sa tabi ng Ilog Pulangi ay tuluyan ng magbabago. Si Sergeant Gomez, isang matikas na pulis militar, ang humarang sa harap ni General de la Cruz. Ang kanyang boses ay magalang ngunit may diin. Paumanhin po, ma'am. Saan niyo po ninakaw ang unipormeng iyan? Ang pagsusuot po ng uniporme ng sibilyan ay maaaring isang paglabag sa batas. Sa loob ng outpost, lahat ng sundalo ay nagpipigil ng hininga. Nakatutok sa eksena. Ito ay isang pangyayaring ngayon lang nila nasaksihan. Karaniwan sa ganitong sitwasyon, ang kaharap nila ay maguguluhan, matataranta, o maghahanap ng palusot. Ngunit ang reaksyon ni General de la Cruz ay malayong malayo sa inaasahan. Isang mahinahong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ninakaw, Sergeant. Akin ito. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang bahid ng kaba. Sa halip, puno ito ng otoridad na hindi maikakaila. Si Sergeant Gomez ay bahagyang natigilan. Ngunit inisip niyang kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Kung gayon po, ma'am, maaari ko po bang makita ang inyong identification at ang inyong rank insignia? Nasa loob po tayo ng isang restricted military zone. Sa paligid ng outpost, nagsimula nang magkumpulan ang mga sundalo. Si Reyes, Santos, David, at maging ang ibang mga sundalong nakaduty ay lumapit. Puno ng kuryosidad. Ang kanilang platoon leader ay kinakabahang nakatayo sa di kalayuan. Hawak ang kanyang radyo. Nang dahan-dahang ituro ni General de la Cruz ang insignia sa kanyang dibdib. Ang mukha ni Sergeant Gomez ay nanigas.
Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ang nakita niya ay isang ranggo na hindi niya kailanman inakala na makikita sa buong buhay niya. Lalo na sa isang babae. 3 gintong bituin ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito. Ito po ay. Nautal si Sergeant Gomez. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa mismong sandaling iyon. Mula sa malayo. May mga yabag na mabilis na papalapit. Si Major Bautista. Ang battalion commander. Matapos makatanggap ng isang kagyat na tawag mula sa command post ay tumatakbo kasama ang kanyang aide. Mula sa malayo. Namukhaan niya ang figura ni General de la Cruz. At ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Balik sa lead pwesto ninyo, sigaw ni Major Bautista habang papalapit. At pagdating niya sa harap ni General de la Cruz, bigla siyang huminto. Tumayo ng tuwid. At sumaludo ng buong higpit. Ma'am. Lieutenant General. Ano po ang ginagawa ninyo rito, ma'am? Sa isang iglap. Ang buong paligid ng outpost ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga sundalo ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong pagkabigla. Ang babaeng inakala nilang isang impostor ay isa palang Lieutenant General. Isang 3-star general. Si Reyes ay napanganga. Pabulong niyang sinabi, Lieutenant General. Totoo ba to? Si Santos ay tulala rin. Impossible. Siya. Isang general. Agad na tinapakan ni David ang sigarilyong muntik na niyang sindihan. At tumayo ng tuwid. Ganon din ang ginawa ng iba pang mga sundalo. Ang buong atmosfera ay nagbago sa isang kisapmata. Si Sergeant Gomez, na pinagpapawisan na ng malamig, ay mabilis na sumaludo. Papaumanhin po, ma'am. Hindi ko po alam. Itinaas ni General de la Cruz ang kanyang kamay para patigilin siya. Huwag kang mag-alala, Sergeant. Ginawa mo lang ng tama ang iyong tungkulin. Sa katunayan, napakahusay ng iyong ginawa. Si Major Bautista, na halata pa rin kinakabahan, ay nagtanong, maaari ko po bang malaman ang dahilan ng inyong pagbisita, ma'am? Walang espesyal na dahilan, simpleng sagot ni General de la Cruz. Gusto ko lang makita ang tunay na sitwasyon dito. Ang sagot niya ay simple. Ngunit ang kahulugan sa likod nito ay malalim at mabigat. Nagsimulang magbulungan ang mga sundalo. Ang isang mataas na opisyal na tulad niya, na darating ng walang abiso, ay karaniwang isang senyales ng isang malaking pagbabago. Lalo na't dumating siya ng palihim at hindi naka-unipormeng pang-araw-araw. May bigla ang inspeksyon po ba, ma'am? Alanganing tanong ng platoon leader. Umiling si General de la Cruz. Hindi. Gusto ko lang makita kung paano kayo nagtatrabaho. Ngunit walang sinuman. Sundalo man o opisyal. Ang lubos na naniwala sa kanyang sinabi. Naisip nila na ang isang Lieutenant General ay hindi basta-basta pupunta sa isang malayong outpost ng walang mahalagang dahilan. Tiyak na mayroon siyang isang partikular na layunin. Kung gayon po, ma'am. Inaanyayahan ko po kayo sa aming command post, magkape po muna tayo, sabi ni Major Bautista. Tumango si General de la Cruz. Habang naglalakad siya kasama ang Major patungo sa command post, ang mga sundalo ay tahimik na sumunod sa kanilang likuran. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at paggalang. Grabe! Lieutenant General talaga. 3 bituin, bulong ni Reyes sa kanyang mga kasama, puno ng excitement. Pero bakit ganito lang siya dumating? Dapat may escort yan. May convoy, nagtatakang tanong ni Santos. Umiling si David. Hindi ko alam. Pero may mali. Ang pagdating ng isang taong ganyan kataas ng biglaan. May ibig sabihin yan. Tama ang hinala ng mga sundalo. Ang pagbisita ni General de la Cruz ay hindi isang simpleng inspeksyon. Nakatanggap na siya ng maraming impormasyon tungkol sa unit na ito. Maluwag na seguridad. Mga formalidad na ulat. At higit sa lahat, ang bumabagsak na disiplina ng mga sundalo. Habang naglalakad sila, masusing pinagmamasdan ni General de la Cruz ang kanyang paligid. Ang kalagayan ng mga pasilidad. Ang pananamit at kilos ng mga sundalo. Ang pagkakaayos ng mga kagamitan. Lahat ay hindi nakaligtas sa kanyang matalas na mga mata.
Si Major Bautista ay naglalakad sa tabi niya. Palihim na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang biglaang pagdating ng general ay hindi nagbigay sa kanya ng oras para maghanda. Lahat ng mga problema ng isang unit na matagal nang naging kampante ay biglang pumasok sa kanyang isip. Biglang huminto si General de la Cruz. Lumapit sa isang sundalo at nagtanong, "Anong pangalan mo, Private?" "Ako po." "Private." "Private Villanueva po, ma'am," nanginginig na sagot ng sundalo. "Mahirap ba ang tungkulin nyo?" "Hay, hindi naman po, ma'am. Okay lang po." Ngumiti si General de la Cruz at tumango. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may mga komplikadong iniisip. Natututunan ba ng mga batang sundalong ito ang tunay na diwa ng pagiging isang kawal? Ginagampanan ba ng kanilang mga pinuno ang kanilang papel bilang mga leader? Pagdating nila sa command post ng batalyon, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang tunay na layunin ni General de la Cruz. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang pang-araw-araw na buhay sa Outpost Sierra sa tabi ng Ilog Pulangi ay tuluyan ng magbabago. Pagbukas ng pinto ng command post, huminto sandali si General de la Cruz at sinuri ang silid. Sa bawat lugar na tinutumbok ng kanyang mga mata, may mga problema siyang nakikita. Ang mga kagamitan sa komunikasyon ay makapal sa alikabok. Ang mga tambak na folder ay hindi maayos na nakasalansan. At maging ang mapa ng operasyon na nakasabit sa dingding ay luma na at kupas. Agad na hinila ni Major Bautista ang isang upuan. "Dito po kayo, ma'am. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape." "Huwag na." Iwinagayway ni General de la Cruz ang kanyang kamay. "Patawag mo lahat ng opisyal dito. Ngayon na." Nanigas ang mukha ni Major Bautista. Tulad ng inaasahan niya. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Hindi nagtagal. Isa-isang nagtipon ang mga company commander at platoon leader. Bawat isa sa kanila ay may bakas ng tensyon sa kanilang mukha. Naguguluhan sila sa biglaang pagdating ng isang napakataas na opisyal. "Kompleto na ba sila?" mahinang tanong ni General de la Cruz. "Opo, ma'am. Ang lahat po ng opisyal na nakaduty ay naririto na," sagot ni Major Bautista. Dahan-dahang tumayo si General de la Cruz at lumakad patungo sa harap ng mesa. Inilibot niya ang kanyang matalas na tingin sa bawat opisyal. Sinumang tamaan ng kanyang tingin ay hindi mapakali. "Alam niyo ba kung nasaan kayong lugar?" mahinahon niyang tanong. "Opo, ma'am. Isa po itong frontline outpost na nagpoprotekta sa rehiyon," sagot ng isang captain. "Tama. Pero sa nakikita ko, hindi ito mukhang frontline. Mukha itong isang palaruan." Biglang naging malamig ang boses ni General de la Cruz. Nagsimulang magbulungan ang mga opisyal. Walang nangahas na sumagot. Ngunit ang kanilang pagkadismaya ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Nagpatuloy si General de la Cruz. "Sa aking pag-inspeksyon kanina, nakita kong ang mga kagamitan sa komunikasyon ay hindi regular na sinusuri. Ang logbook ng duty ay sinusulatan lang para masabing may laman. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi ko makita ang kinakailangang pagiging alerto sa mukha ng inyong mga tauhan." Sinubukang magpaliwanag ni Major Bautista. "Ma'am. Kasi po, matagal na pong payapa ang lugar na ito kaya. Dahil payapa, pwede nang maging kampante," putol ni General de la Cruz sa kanya. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mga opisyal ay nagkatinginan lang. Muling nagsalita si General de la Cruz. "Simula ngayong araw, ako ang direktang mamumuno at magsusubaybay sa lugar na ito. Hindi na ito ang inyong pribadong palaruan. Simula ngayon, magbabago ang lahat." Pagkasabi niya noon, isang alon ng bulungan ang umugong sa pagitan ng mga opisyal. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Si Captain Mercado, isang company commander, ay maingat na nagtaas ng kamay. "Ma'am, ang biglaang pagbabago ay maaaring magdulot ng kalituhan sa unit." "Kalituhan?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni General de la Cruz. "Sa tingin mo, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi magulo?" Isang batang tenyente, si Lieutenant Jimenez, ang hindi nakapagpigil sa sarili. "Paumanhin po, ma'am. Pero sa tingin ko po, hindi niyo nauunawaan ang tunay na sitwasyon dito. Halos wala pong panganib sa lugar na ito. Walang tunay na panganib.
Naging mas malamig ang boses ni General de la Cruz. Kung gayon, ano ang ginagawa ninyo rito? Mga tour guide. Namula ang mukha ng batang opisyal. Hindi po iyan ang ibig kong sabihin. Sumingit ang isa pang opisyal. Marahil po, ma'am. Wala pa kayong gaanong karanasan sa field kaya. Nag-atubili siya. Ngunit ang kanyang ibig sabihin ay malinaw na malinaw. Ang hangin sa silid ay biglang lumamig. Sa isipan ng mga opisyal. Nagsimulang umusbong ang kaisipang. Ano nga ba ang alam ng isang babae sa digmaan? Si Lieutenant Jimenez, na may halong pang-asar sa boses, ay nagsabi, isa lang po ba itong formalidad na inspeksyon, ma'am? Pagkatapos ng ilang araw, aalis din naman kayo. Kailangan pa po bang buluhin ang lahat? Narinig ito ni General de la Cruz. Ngunit mumiti lang siya ng mahinahon. Sa likod ng ngating iyon, ay isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Sa tingin niyo, formalidad lang ito. Kung gayon, hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung gaano ako kaseryoso. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ito ang kumpletong talaan ng mga aktibidad ng unit na ito sa nakalipas na 6 na buwan. Logbooks. Mga ulat sa inspeksyon ng kagamitan. Mga resulta ng pagsasanay. Lahat ay nandito. Namutla ang mga mukha ng mga opisyal. Inakala nilang ang mga ganitong ulat ay hindi kailanman aabot ng maayos sa mas mataas na command. Mas marami akong alam tungkol sa lugar na ito kaysa sa inaakalan nyo, pagpapatuloy ni General de la Cruz. Mga kaso ng awol. Pag-inom ng alak habang nakaduty. At maging ang mga ginagawa ninyo sa inyong libreng oras. Lahat ay nakatala. Sa puntong ito, ang mga opisyal ay ganap na natigilan. Lahat ng kanilang mga pagkukulang ay alam na pala niya. Ma'am. Iilan lang naman pong kaso yan, sabi ni Major Bautista, na pinagpapawisan na. Iilan? Binuksan ni General de la Cruz ang folder. Noong nakaraang buwan lang, may 12 kaso ng awol. At 8 kaso ng pag-inom ng alak. Iilan lang ba yan? Ang silid ay ganap na tahimik. Walang sinuman ang makasagot. Nagtapos si General de la Cruz sa mga salitang ito, wala akong balak na manatili dito ng ilang araw lang. Mananatili ako dito hanggang sa ang lugar na ito ay maging isang tunay na unit ng militar. At sa prosesong iyon, lahat kayo ay kailangang magbago. Nagkatinginan ang mga batang opisyal. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtutol. Hindi nila matanggap na isang babaeng opisyal ang biglang darating at sisira sa kanilang komportableng buhay. Ngunit hindi pinansin ni General de la Cruz ang kanilang mga tingin. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Siya lang ang nakakaalam kung gaano karaming diskriminasyon at pagsubok ang kanyang pinagdaanan para manatili bilang isang babae sa sandatahang lakas. Tapos na ang pagpupulong, sabi ni General de la Cruz habang tumatayo. Simula bukas, magbabago ang lahat. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Isa-isang umalis ang mga opisyal na may hindi maitagong pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Hindi lang ito isang pagbabago ng pamumuno. Isa itong direktang hamon sa kanilang mga pribilehiyo. Nag-isang naiwan si General de la Cruz. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang ilog pulangi ay tahimik na umaagos. Alam niya. Ito pa lang ang simula. Ang tunay na laban. Ngayon pa lang magsisimula. Isang linggo na ang lumipas mula nang simula ni General de la Cruz ang kanyang reforma. Sa maikling panahong iyon, ang buong unit ay tila binaliktad. Ang physical training ay nagsisimula na ngayon ng alas 5 ng umaga. Araw-araw ang inspeksyon ng mga kagamitan. At ang pag-turnover ng duty ay naging napakahigpit. Parehong mga sundalo at opisyal ay halos walang oras para huminga. Sa outpost, si Reyes ay nagbuntong hininga habang kausap ang kanyang mga kasama. Hay! Hindi ko alam kung hanggang kailan to, nakakapagod na. Tumango rin si Santos na may pagod na ekspresyon sa mukha. Dati, may libreng oras pa tayo. Ngayon, pati pagpunta sa banyo. Kailangan mong bilisan. Si David, habang nakatingin sa binocular, ay nagreklamo wala na ngang oras para manigarilyo. Bawal pa makinig sa radyo. Ano ba yan? Ang pagkadismaya ng mga sundalo ay lumalaki.
Nahihirapan silang umangkop sa biglaang pagbabago. Lalo na't nasanay sila sa maluwag na pamumuhay. Ang sitwasyon ng mga opisyal ay mas malala pa. Tuwing umaga, kailangan nilang magtipon para iulat ang sitwasyon ng nakaraang araw. At sa kaunting pagkakamali lang, agad silang nakakatanggap ng kautusan para sa pagdidisiplina. Si Captain Mercado ay nagtipon kasama ang ilang opisyal para maglabas ng sama ng loob. Tama ba tong ganitong biglaang pagbabago? Hindi man lang niya isinasaalang-alang ang tunay na kalagayan natin dito. Sumingit si Lieutenant Jimenez. Nga. Matagal na nating ginagawa to at wala namang malaking problema. Tapos bigla siyang darating at guguluhin ang lahat. Ano nga bang alam ng babae sa militar, bulong ng isa pang opisyal? Ngunit ang lahat ng reklamong ito ay nakarating sa pandinig ni General de la Cruz. Maingat niyang inoobserbahan ang lahat. Sa ikatlong gabi, nag-inspeksyon si General de la Cruz sa night shift. Ang mga sundalo sa outpost ay nagulat at mabilis na tumayo ng tuwid. Relax lang, sabi ni General de la Cruz sa isang mabait na tono. Kumusta ang duty? Mahirap ba? Okay lang po, ma'am, alanganing sagot ni Reyes. Magsabi kayo ng totoo, sabi ni General de la Cruz na may ngiti. Pagod na kayo nitong mga nakaraang araw, di ba? Nagkatinginan ang mga sundalo. Hindi sigurado kung dapat ba silang magsabi ng totoo. Si Santos ang naglakas loob. Oo po, ma'am. Medyo po. Masyadong biglaan ang pagbabago. Naiintindihan ko, tango ni General de la Cruz. Pero naisip niyo na ba kung bakit kayo nandito? Biglang sumagot si David. Para po maglingkod at protektahan ang bayan, ma'am. Tama. Pero sa tingin niyo, ginagawa ninyo ba ng tama ang tungkuling iyon noon? Ang tanong ni General de la Cruz ay nagpatahimik sa mga sundalo. Nagpatuloy siya. Wala akong intensyon na pahirapan kayo. Ang tanging hangad ko ay maging mga tunay na sundalo kayo. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, may kung anong kumirot sa puso ni Reyes. Napagtanto niya na sa loob ng mahabang panahon, ang ginagawa lang niya ay magpalipas ng oras. Gayunpaman, ang pagtutol ng mga opisyal ay lalong tumitindi. Lalo na ang mga batang opisyal. Nagsimula na silang hayagang magpahayag ng kanilang pagkadismaya. Sa ika-4 na araw, sumabog ang lahat. Si Lieutenant Jimenez, kasama ang ilang opisyal, ay pinuntahan si General de la Cruz sa kanyang opisina. Ma'am, ang ganitong biglaang pagbabago ay nakakasira lang sa morale ng unit, mariing sabi ni Jimenez. Saan banda nakakasira? Kalmadong tanong ni General de la Cruz. Ang mga sundalo ay stressed. Ang mga opisyal ay nalilito. Sa ganitong paraan, magiging counterproductive lang ang lahat, dagdag ng isa pang opisyal. At sa totoo lang po, ma'am, hindi niyo naiintindihan ang realidad dito. Pero pinipilit niyong baguhin ang lahat ng walang basehan. Ang mga mata ni General de la Cruz ay naging malamig na parang yelo. Hindi naiintindihan ang realidad. Hindi po yan ang ibig kong sabihin, nalilitong sabi ng opisyal. Kung gayon, sabihin niyo sa akin, matalas na tanong ni General de la Cruz. Ano ang realidad na sinasabi niyo? Nagkatinginan lang ang mga opisyal. Walang makasagot. Sa sandaling iyon, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Kinuha ni General de la Cruz ang isang napakakapal na folder mula sa drawer ng kanyang mesa. May isang bagay kayong hindi alam. Inimbestigahan ko na ang lahat tungkol sa unit na ito. Habang nagsasalita si General de la Cruz, binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay mga nakakagulat na impormasyon. Hinala ng pagpuslit ng mga kagamitang militar. Ilang opisyal na tumatanggap ng suhol. At maging ang maling paggamit ng pondo ng unit. Namutla ang mga mukha ng mga opisyal. Lieutenant Jimenez, kalmadong sabi ni General de la Cruz. Maaari mo bang ipaliwanag kung saan napunta ang mga nawawalang piyesa ng armas noong nakaraang taon? Nanginginig ang boses ni Jimenez. Iyon po. At kayo, Captain Mercado. Ang mga pondong ginamit niyo para sa personal na gastusin mula sa budget ng unit. Kailangan niyo ring ipaliwanag yan. Hindi makapagsalita si Mercado. Isinara ni General de la Cruz ang folder at sinabi, so ito pala ang realidad na sinasabi niyo.
Isang sistema ng katiwalian at kabulukan. Ang silid ay ganap na natahimik. Ang mga opisyal ay nakayuko lahat. Nandito ako para baguhin ang mga ito, mariing sabi ni General de la Cruz. Para tapusin ang realidad na matagal ninyong pinakinabangan. Sa oras na yon, narinig ni Reyes at ilang sundalo ang usapan. Nagulat sila. Hindi nila alam na may mga ganitong nangyayari sa likod nila. Ibig sabihin, ginagawa yan ng mga opisyal sa likod natin, galit na sabi ni Santos. Tayo. Nagpapakahirap sa duty. Tapos sila, galit din si David. Sa hanay ng mga sundalo, nagsimulang umusbong ang suporta para kay General de la Cruz. Ang mga bagay na matagal na nilang nararamdaman na mali ay nabigyan na ng paliwanag. Isang sundalo ang bumulong sa kanyang katabi. Tama si Maam. Nandito talaga siya para sa atin. Tumango ang isa pa. Nga. Mga kurakot na opisyal. Tayo lang ang naloloko. At sa ganoong paraan, nagsimulang mabuo ang dalawang panig sa unit. Ang mga lumang opisyal at ilang sundalo natutol sa reforma ni General de la Cruz. Habang ang ibang mga sundalo at ilang matitinong opisyal ay nagsimulang sumuporta sa kanya. Ngunit hindi alam ni General de la Cruz na isang mas malaking pagsubok ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang nakaraan ay malapit ng hukayin at ilantad sa lahat. Nang pumasok sa ikalawang buwan ang reforma ni General de la Cruz, ang atmosfera sa unit ay lalong naging komplikado. Sa hanay ng mga sundalo, lumalakas ang boses ng suporta para sa kanya. Ngunit ang pagtutol ng ilang opisyal ay lalo ring tumitindi. Lalo na ang mga opisyal na nabuking ang katiwalian. Palihim silang naghahanap ng paraan para mapaalis si General de la Cruz. Isang umaga, si Lieutenant Jimenez ay nag-organisa ng isang lihim na pulong kasama ang ilang kapwa opisyal. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya malapit sa kampo. Ang kanilang mga mukha ay madilim. Kung magpapatuloy ito, lahat tayo ay malilintikan, sabi ni Jimenez sa mababang boses. Tumango si Captain Mercado. Kung mas malalim pa ang kanyang huhukayin, mas malalaking problema ang lalabas. Hindi lang tungkol sa atin to. Pero anong magagawa natin? Lieutenant General siya, nag-aalalang tanong ng isa pang opisyal. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ni Jimenez. May paraan. Hahalungkatin natin ang nakaraan niya. Ang nakaraan niya. Nalaman ko na noong bata pa siya. Nasangkot siya sa isang malaking iskandalo sa militar. Sabi nila, hindi makatarungan daw siyang na-demote noon. Nagliwanag ang mga mata ni Mercado. Ang ibig mong sabihin, pwede nating gamitin ang kwentong yon? Eksakto. Ang isang babaeng naging matagumpay sa militar. Tiyak na may kung anong kwento sa likod niyan. Palalakihin natin yon. Nagsimula silang gumamit ng iba't ibang koneksyon para imbestigahan ang nakaraan ni General de la Cruz. At sa huli, nakuha nila ang impormasyong gusto nila. Samantala, si General de la Cruz, na walang kamalay-malay sa sabuatan, ay nagpatuloy sa pagpapatupad ng kanyang reforma. Pinalakas niya ang dialogo sa mga sundalo at sinikap na gawing transparent ang pamamahala sa unit. Sinabi ni Reyes sa kanyang mga kasama, alam nyo, nitong mga nakaraang araw, iba na ang tingin ko kay Maam. Itinuturing niya tayo bilang tunay na tao. Sumang-ayon si Santos. Nga. Yung mga dating opisyal. Utos lang ng utos. Si Maam. Pinapakinggan niya kahit ang mga opinyon natin. Tumango si David. Noong una, ayoko rin sa kanya. Pero ngayon, iniisip ko, ito pala ang tama. Nagiging mas mukha na tayong tunay na sundalo. Ang pagbabago sa mga sundalo ay kitang-kita. Naging mas positibo ang kanilang saloobin sa trabaho. At lumago ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang pinakamahalaga, nagsimula silang makaramdam ng pagmamalaki sa kanilang ginagawa. Ngunit sa sandaling iyon, sumabog ang bomba. Isang hapon, isang mamamahayag ang dumating sa unit. Siya ang taong lihim na kinontak ni Jimenez. Maam. Lieutenant General. Maaari ko po ba kayong ma-interview sandali, magalang nasabi ng reporter. Nagulat si General de la Cruz ngunit pumayag pa rin. Tungkol saan?
Gusto ko pong magtanong tungkol sa inyong nakaraan, ma'am, sabi ng reporter at binuksan ang kanyang recorder. Ang nakaraan ko? Opo. Tungkol po sa nangyari noong 1985. Narinig ko po na nakaranas kayo ng diskriminasyon at paninirang puri. Na naging dahilan ng inyong hindi makatarungang demotion. Nanigas ang mukha ni General de la Cruz. Iyon ang alaala na pinipilit niyang kalimutan. Ano ang kinalaman niyan sa ngayon? Maingat niyang tanong. May ilang opinyon po na nagsasabing ginagamit niyo ang mahigpit na reformang ito para maghiganti sa nangyari sa inyo noon. Ano po ang masasabi niyo rito? Sa sandaling iyon, napagtanto ni General de la Cruz na ito ay isang planadong atake. May gumagamit sa kanyang nakaraan para sirain ang kanyang kasalukuyang reforma. Tapos na ang interview, mariing sabi ni General de la Cruz. Ngunit huli na ang lahat. Nakuha na ng reporter ang impormasyong kailangan niya. Kinabukasan, isang malaking artikulo ang nailathala na may headline na, ang paghihiganti ng babaeng general, ang madilim na nakaraan at ang mahigpit na reforma. Ang nakaraan ni General de la Cruz ay detalyadong inilantad. Isinalaysay ng artikulo ang kwento noong 1985. Kung paano siya siniraan ng kanyang mga kasamahang lalaki at pinarusahan ng walang kasalanan. Nagbigay din ang artikulo ng mga espekulasyon na ang kasalukuyang reforma ay nag-ugat sa kanyang personal na galit. Agad na nagkagulo ang unit. Parehong mga sundalo at opisyal ay nagulat sa nabasa. Sinabi ni Jimenez sa ibang mga opisyal, kita nyo na? Sinabi ko na sa inyo. Ang mga babae. Emosyon ang pinapairal. Pinapahirapan niya tayo para lang sa sarili niyang paghihiganti. Sumang-ayon si Mercado. Nga. Mula pa lang sa simula. May mali na akong naramdaman. Gusto niyang magbago ang lahat ng walang malinaw na dahilan. Ngunit iba ang reaksyon ng mga sundalo. Sinabi ni Reyes sa kanyang mga kasama, pero kung naranasan ni Maam ang ganyang bagay, hindi ba't mas maiintindihan niya ang nararamdaman natin? Tumango si Santos. Tama. Ang isang taong nakaranas ng pang-aapi. Siya ang mas nakakaunawa sa mga taong tulad natin. Sumang-ayon din si David. At saka, kahit sabihin pang paghihiganti, ano namang dahilan niya para paghigantihan tayo? Sa kabaligtaran, ang pagbubunyag niya sa katiwalian ng mga opisyal ay nakatulong pa nga sa atin. Gayunpaman, ang sitwasyon ay lalong lumala. Ang mas mataas na command ay nagsimula ng mag-imbestiga at humingi ng paliwanag kay General de la Cruz. Nag-isa siyang nakaupo sa kanyang opisina. Malalim ang iniisip. Isang bagyo ng emosyon ang namumuo sa kanyang dibdib. Nagkamali ba ako sa pagpili sa daang ito? Bulong ni General de la Cruz. Matutumba na naman ba ako? Tulad noon, ang mga pangyayari noong 1985 ay bumalik sa kanyang alaala. Malinaw na parang kahapon lang. Noon, isa siyang batang major na puno ng potensyal. Ngunit dahil sa inggit at paninirang puri ng kanyang mga kasamahang lalaki, hindi siya nabigyan ng hustisya. Ang sugat na iyon ay malalim pa ring nakatatak sa kanyang puso. Ginagawa ko ba talaga ito dahil sa galit? Tanong niya sa sarili. Ngunit mabilis siyang umiling. Hindi. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay hindi para maghiganti. Nandito ako para sa tunay na pagbabago sa militar. Para tulungan ang mga batang sundalo na maging mga tunay na kawal. Kahit na ang tingin ng mga tao sa paligid niya ay lalong lumalamig. Maging ang ilang opisyal na dating sumusuporta sa kanya ay nagsimula ng tumalikod. Si Lieutenant Colonel Tan, ang kanyang Chief of Staff, ay lumapit sa kanya at maingat na nagsabi, Maam, hindi maganda ang sitwasyon. Pinag-aaralan na po ng higher-ups ang posisyon niyo. Ang posisyon ko? Opo, Maam. Dahil po sa artikulong ito, may hinala na pinapatakbo ninyo ang unit base sa personal na emosyon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni General de la Cruz. Sa huli, ganito pa rin ang nangyari. Dahil lang babae siya. Dahil lang may sugat siya sa nakaraan. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay binabaliwala. Maam. Baka po mas mabuting umatras muna kayo pansamantala, mungkahi ni Colonel Tan. Paglipas ng panahon, darating din po ulit ang pagkakataon.
Hindi, mariing sabi ni General de la Cruz. Hindi ako atras. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Ngayong kahit ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay tumatalikod na. Hindi siya sigurado kung kakayanin niyang manindigan hanggang sa huli. Nang gabing iyon, tumingin si General de la Cruz sa labas ng bintana. At bumulong sa sarili sa pagkakataong ito. Mag-isa na naman ba ako ulit? Sa panahong pinagdadaanan ni General de la Cruz ang pinakamahirap na sandali. Isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Isang umaga. Sa harap ng pinto ng kanyang opisina, may isang maliit na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Hindi alam kung sino ang nag-iwan. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, may isang maikling sulat na isinulat ng simple. Para kay Lieutenant General Maam. Kailangan po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat. Isang sundalo. Ang sulat ay maikli. Ngunit puno ng damdamin. Pagkatapos basahin ito, naramdaman ni General de la Cruz ang isang init na kumalat sa kanyang dibdib. Akala niya, lahat ay tumalikod na. Ngunit mayroon pa palang sumusuporta sa kanya. Ang katotohanan iyon ay isang malaking kaaliwan. Nang hapong iyon, nag-inspeksyon si General de la Cruz sa mga sundalo. Pagdating niya sa outpost, nakita niya si Reyes na seryosong nagbabantay. Mas tuwid ang tindig kaysa dati. Private Reyes. Kumusta ang duty? Malumanay na tanong ni General de la Cruz. Maayos po ang lahat, Maam, malinaw na sagot ni Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Iba sa dati. Ngumiti si General de la Cruz. Nabasa mo na ba ang artikulo? Anong masasabi mo? Nag-atubili sandali si Reyes. At pagkatapos ay naglakas loob na magsalita. Maam. Wala po akong pakialam doon. Kahit ano pa po ang pinagdaanan nyo. Ang mahalaga po ay ginagawa ninyo ang lahat para sa amin. Nang marinig ito, sumingit si Santos. Opo, Maam. Totoo po yan. Panig po kami sa inyo. Tumango si David. Dati po. Nagpapalipas lang kami ng oras. Pero ngayon, pakiramdam namin. May kabuluhan ang ginagawa namin. Labis na naantig si General de la Cruz sa tapat ng mga salita ng mga sundalo. Mula sa kanila, muli niyang natagpuan ang tunay na halaga na dapat niyang protektahan, ang tulungan ang mga batang sundalong ito na lumago. Hindi lang bilang mabubuting kawal, kundi bilang mabubuting mamamayan. Salamat sa inyo, taos-pusong sabi ni General de la Cruz. Dahil sa mga sundalong tulad ninyo, nagkakaroon ako ng lakas. Nang gabing iyon, nagpasya si General de la Cruz na harapin ang kanyang nakaraan. Hindi na siya magtatago. Sinimulan niyang alalahanin ang mga nangyari noong 1985. Noon, isa siyang 28 taong gulang na major. Matalino at mabilis umangat sa ranggo. Ngunit iyon mismo ang naging problema. Hindi matanggap ng kanyang mga kasamahang lalaki na isang babae ang mas mabilis na umuunlad kaysa sa kanila. Ginamit nila ang lahat ng uri ng paninira para ibagsak siya. Sa huli, na-demote siya ng hindi makatarungan at pansamantalang huminto sa serbisyo. Masyado akong naging mahina noon, bulong ni General de la Cruz sa sarili. Nasaktan lang ako. Bumagsak. At gustong sumuko. Ngunit iba na ngayon. Ang sugat at sakit na iyon ang nagpatatag sa kanya. Mas nauunawaan na niya ngayon ang damdamin ng mga inaapi. At mayroon na siyang mas malaking lakas ng loob para labanan ang kawalang katarungan. Nabuhay ako para sa mga sundalong ito, napagtanto ni General de la Cruz. Simula kinabukasan, mas naging aktibo si General de la Cruz sa paghahanap ng katotohanan. Araw at gabi niyang sinuri ang mga dokumento para tuluyang ilantad ang lahat ng katiwalian sa unit. At sa huli, natuklasan niya ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang pagpuslit ng mga kagamitang militar ay hindi lang simpleng katiwalian ng ilang tao. Ito ay isang organisadong krimen na kinasasangkutan ng maraming unit. At ang sentro ng sindikatong ito ay hindi lang sina Jimenez at Mercado, kundi maging ang mga mas matataas na opisyal. Mas malaki ang problemang ito kaysa sa inaakala ko, bulong niya habang tinitingnan ang mga papeles. Sa sandaling iyon,
Isa pang sulat ang dumating. Sa pagkakataong ito, isang makapal na kalipunan ng mga liham. Isinulat mismo ng mga sundalo. Ang unang liham ay mula kay Reyes. Ma'am. Noong una po, ayaw ko talaga sa militar. Gusto ko lang matapos ang serbisyo ko at umuwi. Pero mula nang makilala ko kayo, nagbago ang pananaw ko. Nalaman ko na kaya ko rin palang gumawa ng mga bagay na may kabuluhan. Kahit ano pa ang sabihin ng media. Alam po namin ang puso ninyo. Ang pangalawa ay liham mula kay Santos. Narinig ko po na nakaranas kayo ng hirap sa nakaraan. Pero dahil po doon, mas nauunawaan niyo kami. Nagtitiwala po kami at susunod sa inyo. Ang liham ni David ay nakakaantig din, ma'am. Noong high school po ako, binubuli ako. Alam ko po ang pakiramdam ng mag-isa at malungkot. Sa tingin ko po, dahil naranasan nyo rin ang ganoon. Kaya napakabuti nyo sa mga taong tulad namin. Salamat po. Habang binabasa ang mga liham, nanlabo ang mga mata ni General de la Cruz. Naunawaan ng mga inosenteng binatang ito ang kanyang puso. Labis siyang nagpapasalamat. Ang huling liham ay may pirma ng lahat ng sundalo. Ma'am, sana po ay magpatuloy kayo rito. Dahil po sa inyo, naramdaman namin na kami ay tunay na sundalo. Pakiusap po. Patuloy niyo po kaming pamunuan. Pagkatapos basahin ang lahat, buo na ang desisyon ni General de la Cruz. Hindi na siya magpapagapos sa nakaraan. Ang sugat na iyon ay hindi na isang kahinaan. Ito na ngayon ang kanyang kalakasan. Isang lakas para umunawa at tumulong sa mga taong may kaparehong karanasan. Tama. Nandito ako para sa mga sundalong ito, sabi niya sa sarili. Nang gabing iyon, natagpuan ni General de la Cruz ang tiyak na ebidensya para ilantad ang buong sindikato, mga talaan ng transaksyon at mga bank statement na may kaugnayan sa pagpuslit ng mga armas. Oras na para ilabas ang katotohanan. Samantala, nalaman ni Jimenez at Mercado na mas malalim ang investigasyon ni General de la Cruz. Labis silang nabahala. Kung magpapatuloy ito, tapos na tayong lahat, balisang sabi ni Jimenez. Kailangan nating gumawa ng mas matinding hakbang, sabi ni Mercado. Ngunit hindi nila alam na huli na ang lahat. Nasa kamay na ni General de la Cruz ang lahat ng ebidensya. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang tapat na suporta ng kanyang mga sundalo. Tumingin si General de la Cruz sa labas ng bintana at bumulong sa sarili. Ang tunay na laban, ngayon pa lang magsisimula. Pero, hindi na ako nag-iisa. Sa kanyang puso ngayon, wala nang takot. Nalampasan na niya ang sugat ng nakaraan at nagkaroon ng bagong lakas. Ang lakas na iyon ay ang dalisay na puso ng mga batang sundalo na nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Dumating na ang araw ng pagtutuos. Miyerkules ng umaga. Matapos makalap ni General de la Cruz ang lahat ng ebidensya at ihanda ang sarili para sa huling laban. Gumising siya ng alas 5 ng umaga para suriin ang lahat sa huling pagkakataon. Ang mga folder na may kinalaman sa pagpuslit ng armas. Mga bank statement. At ang mga koneksyon sa mas mataas na opisyal. Lahat ay handa na. Ngayong araw. Matatapos ang lahat, bulong ni General de la Cruz habang inaayos ang mga dokumento. Alas 9 ng umaga. Ipinatawag ni General de la Cruz ang isang kagyat na pulong ng mga opisyal. Sina Jimenez, Mercado, at lahat ng iba pang opisyal ay naroon sa silid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pag-ingat. Ang pulong na ito ay napakahalaga, kalmadong sabi ni General de la Cruz. Iaanunsyo ko ang resulta ng aking investigasyon sa nakalipas na 2 buwan. Nagtanong si Jimenez na may kaba sa boses. Anong investigasyon po, ma'am? Inilapag ni General de la Cruz ang isang makapal na folder sa mesa. Isang investigasyon sa lahat ng katiwaliang nangyari sa unit na ito. At sa organisadong krimen sa likod nito. Namutla ang mga mukha ng mga opisyal. Lalo na sina Jimenez at Mercado. Ang pawis nila ay parang ulan. Una, magsimula tayo sa pagpuslit ng mga kagamitang militar, sabi ni General de la Cruz habang binubuksan ang folder. Sa nakalipas na 2 taon, ang kabuang halaga ng mga piyesa ng armas na nawala sa unit na ito ay umaabot sa 3 bilyong piso.
3 bilyon? Gulat na tanong ng isang opisyal. Tama. At hindi ito simpleng pagkawala. Ito ay isang planadong pagpuslit. Inilatag ni General de la Cruz ang mga ebidensya. Narito ang kumpletong talaan ng mga transaksyon. Sinubukang magpaliwanag ni Jimenez. Iyan po. Pagkakamali lang po sa pamamahala. Pagkakamali, malamig na putol ni General de la Cruz. Kung gayon, ito rin ba ay pagkakamali? Inilabas niya ang isang kopya ng bank statement. Nakasulat doon ng malinaw ang malalaking halaga na inilipat sa mga account ni na Jimenez at Mercado. Ang account ni Lieutenant Jimenez, sa loob ng isang taon, ay nakatanggap ng 500 milyong piso mula sa hindi malamang pinanggalingan. Si Captain Mercado naman, 800 milyon. Ang silid ay ganap na natahimik. Ang ebidensya ay napakalinaw. Nanginginig ang boses ni Mercado. Ma'am. Ako po ay. Hindi ako nakikinig sa mga palusot, mariing sabi ni General de la Cruz. At may isa pang mas nakakagulat na katotohanan. Kumuha siya ng isa pang folder. Ang organisadong krimen na ito ay hindi limitado sa unit na ito. May kaugnayan ito sa 3 pang ibang unit. At maging ang ilang matataas na opisyal ay sangkot. Natigilan ang mga opisyal. Ang problema ay mas malaki pa kaysa sa kanilang inaakala. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang mga pulis militar. Nakipag-ugnayan na pala si General de la Cruz sa kanila. Lieutenant Jimenez. Captain Mercado. Arestado kayo sa salang pagpuslit ng kagamitang militar at panunuhol. Sinubukang lumaban ni Jimenez. Patibong ito. Sinisiraan niya kami. Ngunit malinaw na ang lahat ng ebidensya. Habang kinukuha sila ng mga pulis militar, ang ibang opisyal ay nakatayo lang. Tulala. Habang dinadala palabas, sumigaw si Mercado. Biktima lang kami ng sistema. Kung anong sabihin ng itaas, yun lang ang ginagawa namin. Nang marinig ito, tumayo si General de la Cruz at mariing sinabi, biktima ng sistema. Hindi. Kayo ang mga salarin. Tumingin siya sa mga natitirang opisyal sa silid at nagpatuloy. Ang uniforme ay responsibilidad. Hindi kapangyarihan. Sa sandaling tinalikuran niyo ang responsibilidad na yon. Hindi na kayo mga sundalo. Mga kriminal na kayo. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mga natitirang opisyal ay nakayuko lahat. Isang oras ang lumipas. Isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Ayon sa investigasyon ng pulis militar, ang nagpadala kay General de la Cruz sa unit na ito ay hindi ang mas mataas na command. Ito ay dahil sa mga anonymous na liham na ipinadala ng mga sundalo. Sina Reyes, Santos, David, at marami pang ibang sundalo ang nagpadala ng mga liham na nagrereklamo sa katiwalian at kawalang katarungan sa unit sa Department of National Defense ilang buwan na ang nakalipas. At ang ini ang espesyal na nagtalaga kay General de la Cruz para ayusin ang problema. Totoo ba yan? Tanong ni General de la Cruz sa kanyang Chief of Staff. Opo, ma'am. Marami pong anonymous na liham mula sa mga sundalo ang natanggap. Nagrereklamo sa mga katiwalian at pang-aabuso ng mga opisyal. Labis na naantig si General de la Cruz. Ang mga inosenteng sundalong iyon. Buong tapang na nanindigan para sa katarungan. Nang hapon ding iyon, tinipon ni General de la Cruz ang mga sundalo at ipinaalam ang katotohanan. Dahil sa mga liham niyo, kaya ako napunta rito. Nahihiyang sinabi ni Reyes, paumanhin po, ma'am. Noong una po, hindi kami nangahas na magsabi. Walang anuman. Napakatapang ninyo, sabi ni General de la Cruz na may ngiti. Ipinahayag ninyo ang inyong boses para sa katarungan. Nagtanong si Santos, so, ma'am. Alam niyo na po ito mula pa sa simula. Hindi. Ngayon ko lang din nalaman, tapat na sagot ni General de la Cruz. Pero ang puso ninyo, naramdaman ko na mula pa sa simula. Tumango si David. Kaya pala. Napakabuti niyo sa amin. Nang gabing iyon, ang unit ay may bagong simoy ng hangin. Ang mga kurakot na opisyal ay naalis na. Ang mga natira ay nagsimula ng magising sa katotohanan. Ang pinakamahalaga, ang pagpapahalaga sa sarili ng mga sundalo ay tumaas. Nag-inspeksyon si General de la Cruz sa outpost sa huling pagkakataon.
Si Reyes ay nakaduty. Private Reyes. Ngayon, mukha ka ng tunay na sundalo. Opo, ma'am. Ngayon, may pagmamalaki ko na ang aking tungkulin, nakangiting sabi ni Reyes. Kapag lumabas na kayo sa serbisyo, huwag ninyong kalilimutan ang tapang na ipinakita ninyo ngayon. Ang pagsasalita para sa katarungan. Iyan ang daan para maging isang tunay na tao. Opo, ma'am. Hinding-hindi ko po kalilimutan. Tumingin si General de la Cruz sa ilog Pulangi. Ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Ang sugat noong 1,985 ay tila tuluyan ng gumaling. Napagtanto niya na ang sakit na yon ay naging lakas niya para makatulong sa mas maraming tao. Ang nagawa ko ay isang maliit na siwang lang, bulong ni General de la Cruz. Ngunit sa isang siwang, tiyak na makakapasok ang liwanag. Isang buwan na ang lumipas mula nang matapos ang operasyon Kamay na Bakal. Ang maliit na outpost sa tabi ng ilog Pulangi ay ganap nang nagbago. Ang mga mukha ng mga sundalo ay puno ng kumpiyansa. Ang mga opisyal ay naging mas responsable. Ang pinakamahalaga, ang buong unit ay puno ng buhay. Si Reyes, habang nagbabantay gamit ang binocular, ay nagsabi kay Santos, "Uy, tol. Ngayon, mas may kabuluhan na ang pagduduti natin, no?" Nga. Dati, pagpapalipas lang ng oras. Ngayon, pakiramdam ko, may ginagawa tayong tunay na mahalaga, nakangiting sagot ni Santos. Tumango si David. Dahil kay Maam, naging tunay na sundalo tayo. Ngayon, kapag umuwi ako, may pagmamalaki kong ikwento to. Ang pagbabago sa mga sundalo ay kitang-kita. Hindi lang sila basta sumusunod sa disiplina. Mayroon na rin silang kakayahang mag-isip at magpasya para sa kanilang sarili. Nagmamalasakit sila at nagtutulungan. Ipinapakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa. Ang mga bagong opisyal na itinalaga ay sinisikap ding matutunan ang estilo ng pamumuno ni General de la Cruz. Natutunan nilang maging mahigpit sa prinsipyo, ngunit hindi diktador. Rumespeto sa pagkatao ng mga sundalo habang pinapanatili ang disiplina. Si Major De Leon, ang bagong company commander, ay nagsabi kay General de la Cruz, "Maam, marami po akong natutunan. Hindi ko akalain na maaaring patakbuhin ang isang unit sa ganitong paraan. Ang mahalaga ay ang tao," nakangiting sagot ni General de la Cruz. Ang militar ay binubuo ng mga tao. Kapag may respeto at tiwala sa isa't isa, doon lumalabas ang tunay na lakas. Isang hapon, nakatanggap si General de la Cruz ng isang espesyal na balita. Nagpasya si Reyes na mag-apply sa Philippine Military Academy. Totoo ba yan? Gulat na tanong ni General de la Cruz. Opo, Maam. Dahil po sa inyo. Naintindihan ko kung ano ang isang tunay na sundalo. Gusto ko rin pong maging isang leader na tulad ninyo para sa mga susunod na henerasyon, seryosong sabi ni Reyes. Sina Santos at David ay mayroon na ring sariling mga pangarap. Gusto ni Santos na maging pulis para ipagpatuloy ang paglilingkod sa bayan pagkatapos ng serbisyo. Si David naman ay gustong maging guro para turuan ang mga kabataan na maging mabuting tao. Ipinagmamalaki ko kayo, taos-pusong sabi ni General de la Cruz. Kung bawat isa sa inyo ay magpapatupad ng katarungan at responsibilidad sa kani-kanyang larangan, ang ating lipunan ay magiging isang mas mabuting lugar. Ngunit isang bagong kabanata rin ang naghihintay kay General de la Cruz. Inalok siya ng mas mataas na command ng isang mas malaking responsibilidad. Maingat na sinabi ng kanyang Chief of Staff, "Maam, may direktiba po mula sa Yani. Gusto po nila kayong italaga bilang pinuno ng bagong Armed Forces Reform Task Force." Reform Task Force. Opo, Maam. Nakita po nila ang mga nagawa ninyo rito at gusto nilang pamunuan nyo ang reforma sa militar sa mas malawak na saklaw. Napaisip si General de la Cruz. Ito ay isang pagkakataon para maglingkod sa mas maraming unit. Sa mas maraming sundalo. Ngunit kasabay nito, nalungkot siya sa ideya na iwanan ang lugar na ito. Ilang araw ang lumipas. Inanunsyo ni General de la Cruz ang kanyang desisyon sa mga sundalo. "Mga anak, kailangan ko nang umalis sa lugar na ito." Ang mukha ng mga sundalo ay nagpakita ng kalungkutan. Si Reyes ang nagsalita para sa lahat. "Maam,
Mabuti po na may mas malaki kayong misyon. Pero nalulungkot po talaga kami. Ako rin, mainit na sabi ni General de la Cruz. Ngunit ang pagbabago ninyo ang nagbigay sa akin ng mas malaking pangarap. Gusto kong tulungan ang mas maraming kabataan sa ibang lugar na lumago tulad ninyo. Nagtanong si Santos. Hindi po namin kalilimutan ang mga natutunan namin. Ipagpapatuloy po namin. Pwede po ba yon? Siyempre. Yan ang pinakamahalaga, tango ni General de la Cruz. Bawat isa sa inyo. Kapag lumabas na sa lipunan, ipagpatuloy ninyo ang paglilingkod ng may katarungan at responsibilidad. Tiyak na magbabago ang mundo. Sa araw ng pag-alis ni General de la Cruz, ang buong unit ay naghatid sa kanya. Parehong mga sundalo at opisyal ay hindi maitago ang kanilang kalungkutan. Ingat po kayo, ma'am, malakas na sigaw ni Reyes. Hindi po namin kalilimutan ang mga itinuro ninyo, sumigaw din si Santos. Si David ay naluha. Ma'am, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, naramdaman namin kami ay tao. Hindi rin napigilan ni General de la Cruz ang kanyang emosyon. Salamat din sa inyo. Dahil sa inyo, muli akong natutong mangarap. Nakasakay sa sasakyan. Ibinaba ni General de la Cruz ang bintana at sinabi ang kanyang huling mga salita. Maging ilaw kayo sa inyong mga pwesto. Kahit isang maliit na sinad. Kayang pawiin ang dilim. Habang umaandar ang sasakyan, sabay-sabay na sumaludo ang mga sundalo. Sa pagkakita sa eksenang iyon, napuno ng init ang puso ni General de la Cruz. Maraming taon ang lumipas. Tulad ng inaasahan ni General de la Cruz, ang mga sundalong nagmula sa unit na iyon ay nagbigay ng liwanag sa iba't ibang sulok ng lipunan. Si Reyes ay naging isang matagumpay na opisyal ng militar. Ginagabayan ang susunod na henerasyon sa tamang landas. Si Santos ay naging isang tapat na pulis. Pinoprotektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Si David ay naging isang guro sa high school. Itinuturo sa kanyang mga estudyante ang kahalagahan ng katarungan at responsibilidad. Isinasabuhay nila ang mga aral na natutunan nila kay General de la Cruz sa kani-kanilang mga larangan. Pinipili ang respeto kaysa kapangyarihan. Dialogo kaysa utos. At edukasyon kaysa parusa. Si General de la Cruz ay abala pa rin sa mas malaking reforma sa Yeni. Ngunit paminsan-minsan, napapangiti siya kapag naaalala niya ang maliit na outpost sa tabi ng Ilog Pulangi. Isang gabi, inaayos ni General de la Cruz ang kanyang uniforme sa harap ng salamin sa kanyang opisina. Tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Bahagya siyang napangiti. Ginawa ko ang aking makakaya, bulong niya. At ang mga batang iyon, sila ang gagawa ng mas malalaking pagbabago. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang text message sa kanyang telepono. Galing kay Reyes. Ma'am, magandang gabi po. Ngayong araw po, ang unit ko ay ginawaran ng Best Battalion Award. Lahat po ito ay dahil sa inyo. Maraming salamat po. Binasa ni General de la Cruz ang mensahe at napangiti ng malapad. Ang maliit na siwang na kanyang ginawa ay tunay ngang pinasukan ng liwanag. Sa labas ng bintana, ang ilog Pasig sa Maynila ay tahimik na umaagos. Tulad ng ilog na yon, ang pagbabago ay tahimik na kumakalat. Ngunit walang tigil. Ang mga buto ng katarungan na itinanim ni General de la Cruz ay sumisibol sa puso ng mga kabataan. Nagiging lakas para lumikha ng isang mas mabuting mundo. Sa salamin, hindi na isang babaeng opisyal na may sugat sa puso ang nakikita ni General de la Cruz. Ito ay ang imahe ng isang tunay na leader. Puno ng pag-asa at tiwala sa kinabukasan. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa ranggo o kapangyarihan, kundi sa tapang na manindigan para sa tama. At sa pusong handang maglingkod ng tapat. Ang isang tao, gaano man kaliit, ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan. I-share din niyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa ang ma-inspire. At syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong puno ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood.
Saan niyo po ninakaw